Okay, thank you po, Lord. May dala akong cup. Ano? Hallelujah. So, can I ask everybody to settle down, yung ating mga dancers na nandyan sa kuweba? Napapaligiran namin kayo. Ano? Hallelujah. Thank you po. The Lord is good and the Lord is in this place. Can I hear an amen? Hallelujah. I'm so excited sa gagawin ng Panginoon sa atin ngayong umaga na ito. And I hope you are too. Praise God. Praise God. Thank you po. Yes. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Gusto ko yung welcome back si Ate Leia. Ate Leia, welcome back. Nasaan si Kuya Obet? Nasa baba? Nasa baba. Sa bahay. Okay. Welcome, Kuya Obet. Ano po, we're happy you're able to come home already. Thank you po, Lord. Nagbabalik din si Sister Ayla natin. Pakwento nyo kung bakit siya wala. So, I'm happy. May cameraman tayo ngayon. Masaya ako. Nagbalik ka, Brad. Welcome natin si Nunoy. Wow! Yes. Hallelujah. Praise God. Ay, isa pa ito. Ate Nori, na-miss ka namin. Dapat pala laging may wow fellowship kasi pati si Ate Tess nandito tsaka si Ate Nori. So dapat laging may wow fellowship. Mamayang 12:00, wag mawawala ang wow. Kayo ay merong kaunting fellowship at salo-salo na face-to-face. Hallelujah, praise God. Now, I wanted to open today's message from Exodus. If you've been following, nabasa mo na ito. So I wanted to open with this verse. Sabi diyan, then the Lord said to Moses, "Depart and go up from here." Ayan, medyo familiar na? Depart and go up from here. Ito yung ating pinag-usapan nung ating anniversary month. And the people whom you have brought out of the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying to your descendants, I will give it. And I will send my angel before you, and I will drive out the Canaanite, and the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Hivite, and the Jebusite. Hallelujah. I pray na masalo po natin ito ng pagkakabasa mo noon at pagkakabasa mo ulit ngayon. What the Lord is conveying to us, to all of us at this time. Nagbabalik din si Joycel. At ang kanilang pinsan. Hindi, first time mo, no? First time. Ano nga ba first name mo ulit? Ayun, si Tristan. Okay, praise God. Palakpakan naman natin ng Lord sa kanila. Welcome back. I pray that every time you read this verse, in fact, kung may Bibles kayo, dapat i-underline yan, ibilugan nyo yan. Ang instruction ng Lord sa atin, ang mensahe ng Lord is for us to depart and go up from here. Although, yung church natin, all glory to God, paganda ng paganda. Tama ba? Sila lang naniniwala, kayo hindi. Okay. Paganda ng paganda yung ating church. But ito mensahe ng Lord, depart and go up from here. Kung nagagandahan na tayo dito ngayon, we need to depart and go up pa from here. Anong ibig sabihin? Meron talagang gustong pagdalan sa atin ng Lord na mas mataas, mas malayo. Can I hear an amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Merong gustong pagdalan sa atin ang Lord na mas mataas pa kung nasan ka ngayon. Kung feeling mo kulang ka ngayon, merong mas mataas na level na gusto kang pagdala ng Panginoon. Kung tingin mo naman mataas ka na ngayon, merong pang mas mataas na level na para sa'yo. Sabi mo, akin yon. And I pray na pag sinabi mong akin yon, nagtutugma ito at saka ito. Naniniwala ka talaga. Kasi maraming umaamin, maraming umaamin, dito lang. Kaya yung pag-amen hanggang dito lang. Kailangan yung amen dito, yun yung umaangat kasi go up Kailangan ito yung makaunawa talaga na naniniwala ka. At pag nag-agree ito at saka ito, pag lumabas dito, power. Power comes. Power comes.
That's why when we pray, kung ano yung ni-reveal sa atin, kung ano yung iniisip mo ipag-pray, I'm sure maganda yon. Kapag ka yun ay nasamahan ng word na galing sa Lord, nang usap sa'yo, pag nilabas mo, power. Si Jesus, kaya siya nakakapagpagaling palagi kasi nag-a-agree yung kanyang isip at saka kanyang puso sa kanyang dinideclare. Hindi yun nagpe-pray, Lord, gagaling kaya to? Lord, hindi naman ako pastor, gagaling kaya itong pinagpipray ko? Lord, bagong Christian lang ako, itong pinagpipray ko kaya mangyayari? Hindi nag-a-agree. Kailangan mag-agree. At pag yun yung lumabas dito, wow, power comes. Sabihin mo sa katabi mo, there is power in your tongue. Amen. Kaya alam ng demonyo yan. Kaya madalas, sabi ko na kanina baka mawalan ng battery. Sinabi ko kasi. Ayan, tuloy nga, nawalan nga. There is power. there is power. There is power, nawalan nga. Hallelujah. Talagang tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Ano po? Hallelujah. There is power in the tongue. Uy, welcome back. Palakpakan natin yung mga pinsan ni Mish. I-welcome back naman natin. Ayan. Salamat sa Lord. Hallelujah. Pabukas ako ng mic. Ayan, thank you po. Salamat sa Lord. Alright. So, I wanted to intro this verse because talagang nangungusap ito sa akin. And I pray mangusap ito sa iyo. Na mayroong gustong pagdalan sa iyo ang Lord, mas malayo kung nasaan ka ngayon. And also, the last time I was here, I had a declaration. And kung ikaw ay maniniwala, hindi lang maririnig, maniniwala, I wanted to re-emphasize the declaration that in the final quarter of 2024, isasama ko na yung September. Dapat yun, start October. Pero dahil a few weeks na lang, in the final quarter of 2024, I declare this will be a quarter to remember. Something that hindi mo malilimutan itong quarter na to. Because the Lord will move in your life. When you believe, when this agrees with this, whatever you declare in your house, whatever you declare in your business, kapatid, sa iyo yun. Ba't ang konti lang na nag-aamin? Wala kayong gustong marating o ma-achieve? O baka naman na-achieve nyo na lahat. Okay, praise God. Praise God kung na-achieve nyo na lahat. But that is still my declaration. This will be, the final quarter of 2024 will be a quarter to remember. Something that we've never experienced before. Can I hear an amen? Hallelujah. Give God the praise. Come on, give God the praise. Hallelujah. Shall we pray? Heavenly Father, you are here. Jesus, you are here. Holy Spirit, you are here. And when you are here, Panginoon, there is no room for darkness. I pray, Lord God, that there will be no timid spirit in this house. For there is power in the tongue. Every time we say amen, and we're saying yes. We're saying yes, Jesus. So Lord, I pray, hindi kami mapipigilan ng kaaway na hindi ibuka yung aming bibig. Pagkat there is power in the tongue. At kung ano yung i-aamen namin, ano yung we say yes to, whatever we declare today, Lord, patulan nyo nga po ang aming mga labi. Thank you po, Lord. All glory, honor, praise, they belong to you in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mas malakas po, yung mas malakas sa Lord. Glory to God. All right. Thank you po. Now, itong nakaraang mga linggo, it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? It's been raining torrentiously sa Manila. At kaya po, medyo maraming baha. In fact, kaninang umaga, we were praying for good weather dito sa QC kasi sa Pasig, kami nung pag-alis namin, sobrang lakas ng ulan. Ang dilim. And of course, we were worried. Siyempre, yung mga kapatiran natin na magko-commute, or magmomotor na maingatan ng Panginoon. Praise God. Pagdating namin dito, wala namang ulan. Palakpakan natin ang Diyos. Now, sasabi ko lang, nakaranas tayo ng maraming baha the past weeks because of matinding mga pag-ulan. Nung Friday, nag-announce na naman yung Pag-asa
na hapon ng Friday, expect heavy rains na naman. So, nung Friday, medyo madilim na naman sa lugar namin. And truth be told, may mga lugar sa Pilipinas na hindi ko po inakalang babahain. In 45 years, I've never witnessed such. Pagbaha, halimbawa, sa Antipolo. Pagbaha, halimbawa, sa Tanay, sa Pililla, sa Teresa. Kapatid, sobrang taas na po nun. Bundok yun eh. Sobrang taas. Kanya nga, nagkaroon pa tayo ng yung ating QC Cares ay gumana nung panahon na yon kasi nagbaha yung kapatiran natin sa Tanay. If you would recall at kayo ay nagpadala ng inyong mga pinansyal na tulong sa kanila kasi talagang nilubog yung kanilang mga bahay, yung mga kagamitan nila. Walang nag-expect. Bakit? Tanay eh. Expect mo ba yung babahain yung Tanay? Wala expect nun. Dumaan ang Ondoy, dumaan ang Habagat, dumaan ang maraming bagyo since Ondoy na 2009. In my life, 45 years, I've never seen such news. And that's why I praise God, we were quick to respond. In fact, hindi lang po pananalapi ang ating napadala, nakapagdala din po tayo ng mga damit. Kasi basa lahat ng kanilang damit. Obviously, binahanga, wala sila. Nilalamig sila doon sa kung saan sila pwede sumilong sa barangay. And the church, headed by our Pastor Gab and Pastor Madith, they were leading the charge. Sila ay agad-agarang pumunta roon. At of course, naghingi ng tulong, bumili sila ng mga pala, kasi hindi lang tubig doon, putik. So after, pagbuhos, putik naman ang kalaban nila. So it was hard to come and go in and out dun sa lugar. I just praise God na naging kabahagi tayo noon, in our own little way. So I praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, marami na tayong nakitang pagbaha. Even in the Visayas region, kung saan man kayo dito, even Quezon City, mga taga-UST dyan, hindi kayo unfamiliar pag sinabing baha, dahil ganyan na talaga. Maliit pa ako, naririnig ko na yun. Pagbaha doon sa Manila. Never have I ever seen such chaos on flooding, especially nga doon sa mga lugar na nabanggit ko. Pero kapatid, I want you to go to Genesis 9, chapter 11. So if you have your Bibles, just go to Genesis 9, chapter 11. At kung meron kang ballpen o highlighter, I want you to just take them out. Pwede pong sulatan yung Bible, pwede po nyong linyahan yan, pwede nyong... Hindi ko lang masyadong i-recommend itong highlighter na ito. Ang pangalan po nito, BIC, B-I-C, highlighter. Kasi parang pag hina-highlight ko yung salita, dahil maninipis na yung mga Bible ngayon, parang di ko na mabasa. So baliktad, dapat i-highlight ko yung hindi ko gustong words. Kukulayan ko pala lahat para lumitaw yung gusto ko. Hindi ko ito masyadong marirecommend kasi masyadong madilim. So, hindi ko ma-highlight, ina-underline ko yung... So, I want you to encircle in your Bibles. I want you to highlight them. Kahit kung phone ang gamit mo, may pang-highlight dyan. Dapat alam mo yan. Sabi doon sa verse 11, 9:11, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Amen. Ang sabi diyan, never again. I want you to encircle, never again. Hindi na. So kahit nakakaranas tayo ng baha, ang sabi ng salita ng Diyos, ang covenant niya, ang kanyang pangako, ang kanyang agreement sa tao, hindi niya na ulit lulubugin tong mundo na to sa pagbaha. Pangako niya yan. Ito ay pangako sa'yo. Yan. Wow. Pangako ng Diyos yan. Kanya, kapag ka sa susunod na may pagbagyo o matinding pag-ulan at nakita mo tumataas na sa kalye yung tubig, utusan mo, basahin mo ito. Sabi ng Lord, never again nababaha. Kapatid, subukan mo. Tatawa ka ngayon, subukan mo. Subukan mo. Pag may nakikita kang tumataas na pagbaha o nagdadrive ka, biglang traffic,
Tapos biglang umaangat na yung tubig. Bago pa naman auto mo, paano yan? Ano? Utusan mo yung tubig, hanggang dun lang siya. Hello? Ano? Kasi pangako yan ng Diyos eh. Ang pangako ng Diyos, hindi nababali. Amen? Promise. Kaya, alright, nga lang, hindi pala kaya, nga lang. So, yan yung sinasabi na, Lord, hindi na pagbaha yung ating mararanasan, o ng mundo, hindi niya na lulunurin ng mundo ulit. But I want you to go to 2 Peter. Dito naman tayo sa New Testament. Dito sa 2 Peter verse 3. Yan. Hallelujah. Sa 2 Peter verse 3, nandiyan na po kayo? Chapter 3 pala. Verse 6 and 7. Okay. 2 Peter chapter 3 verse 6 and 7. Kung meron ka rin ballpen o highlighter, linyahan mo ito. Ang sabi rito, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Then, alright. Doon sa verse 6, ikinukwento ulit dyan ni Pedro, yung ginawa ng Lord na pagbaha nung panahon ni Noah. Ano? At ang sinasabi niya, nalunod yung ancient world ng mighty flood. Now, in verse 7, ang sabi diyan, and by the same word, na hindi nalulunurin ng Diyos ang mundo ulit, the present heavens, itong alam natin ngayon, and earth, present heaven, present earth na alam natin, ano po, have been stored up for what? Fire. Sa ibang translation, reserved. They are being kept for the day of judgment when ungodly people will be destroyed. Verse 6, pinapaalala yung nangyari nung Old Testament, hindi na ulit mangyari. Nga lang, dahil hindi na tubig yung gagamitin ng Lord, ang sabi sa verse 7, hindi na tubig, ano na? Apoy. Apoy na. Hindi na tayo malulunod, apoy na. Yung present heaven, yung invisible kingdom, at yung present earth, itong kinikilusan natin, the visible kingdom, ay gugunawin ng Lord ng apoy. Kaya if you will remember in Revelation, doon ipinapakita, there will be a new heaven and a new earth. Kasi ito, mawawala, tatanggalin. Kaya sabi ng Lord, mag-imbak daw ng treasure sa langit. Huwag daw po sa lupa. Bakit? Kasi mawawala ito lahat eh. Mawawala lahat. Ano po? Kanya kung kayo ay mahilig mag-Shopee, sa akin nyo na lang kaya ibigay. Yung pambili nyo. Hindi nyo madadala sa langit dyan. Hindi. Ako rin. Hindi ko rin madadala. Hallelujah. Praise God. Now, ito pong apoy na ito, of course, it speaks of paggunaw ng mundo, end of the world, but also it speaks of dagat-dagatang apoy. Kung saan, ano po, yung ayaw, magbago, yung ungodly, ayaw magtiwala sa Diyos, ayaw manampalataya sa Kanya, ay doon po pupunta. Bakit? Kasi hell is real. And that's what this verse means, yung 2 Peter chapter 3, verses 6 and 7. Ano po? Yung apoy, are being kept. Grabe, meron palang oven ang Lord na nagbabaga. You know, they are being kept for the day of judgment. Na pagdating ng oras ng paghukom, itong apoy na to will be unleashed. When ungodly people, ungodly, ibig sabihin, hindi righteous, hindi tama sa Lord, will be destroyed. Now, I found myself reading
because itong mga pagbaha-baha, etc. And then, nabasa ko itong 2 Peter. I found myself reading on this topic, although, mali pala yung aking pwesto. Yung title ng ating mensahe ngayon is Living a Transformed Life. And ang isang paru-paro, bago siya makalipad, siya ay gumagapang muna. Si Lucifer, baliktad. Bago siya naging Satan, lumilipad muna siya. Kanya lang siya ay bumagsak at siya ay gumapang. Hello? Yung ahas nung araw, may paa. Kaya, si Lucifer, nung siya'y pinatapon dito, siya yung ahas na may paa, nga lang, dahil pinarusahan siya ng Diyos, tinanggal yung kanyang paa, kanya yung ahas, gumagapang na lang. Sabi ng Lord di ba? You will walk on your belly. Kaya ganun yung ahas. So, ibig sabihin, dati may paa siya. Kanya lang wala na. And this is what we're going to talk about today. So, I pray that you'll be focused because this is what we need. In fact, in my notes, yung title natin last week pa ay transformation na. When we were talking about Romans 12, in my mind, it was already about transformation. Yun ay nilalagay ng Lord sa puso ko. And this is supposed to be a continuation of that, but I decided to release the title already, Living a Transformed Life. Coming from where we were yesterday, we need to go up from here. And the only way to go up is living a transformed life. Kailangan may magbago. Sabi sa katabi mo, kailangan magbago tayo. Hallelujah. Now, babalik ako doon sa pinag-uusapan natin mga baha-baha, apoy, ganyan. I began reading upon this, global warming. O kaya naman, sa ibang translation, ito ay climate change. Pagbabago sa ating klima. Ano po? Yan yung global warming. So, global warming, para po sa kaalaman natin, para pare-parehas tayo ng pagkakaunawa, pag sinabing global warming, ito po ang pagtaas ng temperatura ng ating paligid. Kanya pala yung summer natin ngayon, parang desert feels na. Di ba? Yung huling summer natin, parang mas mainit na kesa dati. Kung maaalala ninyo, nung pumasok yung January, hindi na siya singlamig. Kagaya nung mga January nung araw. Tama ba? Mas maigsi na yung panahon ng taglamig sa Pilipinas. Dati, January, medyo malamig pa eh. Kaya lang, nung pumasok yung second week ng January natin this year, medyo mainit na talaga. Iba na. Iba na po. And, marami pong debate, ang mga eksperto patungkol dito. Kasi, maraming experts sinasabi, ito ay dahil sa tao. Ang pagtaas ng ating temperatura is because of man. Bakit? Ano ba raw ang nagkakos ng global warming o climate change? Bibigyan kita ng, 3 example. Number 1, 2 lang yata ito. Number 1, kaya nagkakaroon ng climate change o pag-init ng ating klima is because of carbon dioxide. CO2. Ano po? And other pollutants. Pag sinabing pollutant, ito yung mga methane gas, nitrous oxide, synthetic fluorinated gases. Naku, hindi na natin naaralin yun, Pero lahat ng gas na yun, ang tawag doon ay greenhouse gases. Kaya may tinatawag na greenhouse effect. Now, because of these gases, natatrap po yung init. So, pag bumaba yung init ng araw, dapat yon lumalabas ulit. Kanya lang, because of these pollutants na gases, pagbaba ng sinag ng araw, pagbalik, parang nagkakaroon ng payong. Hindi makalabas. At dahil naiipit dito sa ating ozone na tinatawag, atmosphere natin, umiinit tuloy yung panahon natin. Kasi biglang nagkakaroon ng parang bubong o nagkakaroon ng kaunting payong. Nakakasunod po. Kaya maraming kumpanya ngayon, meron silang charge o meron silang
tinathrust o tinatahak na pagbabago sa kanilang mga produkto. Ano yon? Kung maririnig nyo ito, they are lowering their carbon footprint. Pagka sa mga field ng HR, alam nyo yan. Tinuturo yan, kaya nagre-recycle yung mga tao kasi nakakadagdag yung mga produkto ang ginagamit natin ng carbon. Nakakadagdag yun sa usok. At dahil dumadagdag, umaangat ang temperatura. Pag umangat yung temperatura, yung mga yelo, kung saan may yelo, natutunaw. Umaangat tuloy yung dagat. Umaangat tuloy yung mga river. Umaangat tuloy yung sapa. Bukod pa yun dun sa gamit ka ng gamit ng tubig. Naunawaan po ninyo? Kanya tayo binabaha. Of course, bukod pa sa basura. Pero maraming kumpanya are tumatahak ng carbon footprint. And Apple is one of them, na very serious. Kaya maraming kumpanya gumagamit ng mga sustainable materials. Yung mga damit natin o sapatos, gawa na sa plastic, gawa na sa basura. Kasi nire-recycle na itong mga ito to reduce nga po carbon footprint. At acknowledge yan ng buong mundo. In fact, dito sa Pilipinas, I just discovered, meron pala tayong ganung batas na dapat yung kumpanya, hindi ko lang maalala kung anong year, dapat we should be lowering our carbon footprint year on year. Kanya po, nauuso po yung mga sasakyan na hybrid. At kaya po, nauuso yung mga sasakyan na electric. Kasi wala silang carbon emission. Walang usok na lumalabas. Sino kaya sa atin ang unang magpapasakay sa akin sa electric vehicle? Ayan, hallelujah. Pag ako na, makikicharge na lang ako sa inyo para yung Meralco nyo ang matatamaan, hindi yung sa akin. Pero ganyan na yung mundo natin. Kaya ako nagdadala na ng baso, para malaman ninyo, libre na yung kape. Libre pa ba yung cup? Magdala na kayo ng sarili nyong baso para mabawasan yung basura natin. Maselan pa naman kayo. Pag kape na yung ginamit nyo, tinatapon nyo na kasi magtutubig ka naman. Grabe naman. Pwede bang gamitin ulit yung baso? Lagyan nyo ng pangalan nyo kasi para walang kukuha. Pero kung may dala kang sarili mo, kahit walang pangalan, pwede na. Hallelujah. Dala po tayo ng baso. Tumulong tayo dito. Now, sabi ng isang expert ng How Stuff Works, si Jonathan Strickland, sabi niya, temperature plays an important part in shaping weather patterns. Ang temperatura daw po ay napakahalaga sa sa mga nangyayaring weather natin. So, halimbawa, kaya nagbabagyo, kaya sobrang init, yan, weather patterns. Guiding the life cycle of various organisms. And maintaining ocean levels. Ito yung sinasabi ko kanina. So, pag sinabing mga organism, lahat ng nangangailangan ng tubig, lahat ng nangangailangan ng init, o kaya naman yung ocean levels, yung pagtaas ng tubig sa karagatan, may kinalaman daw yung temperature. Sabi rito, shifting the temperature a couple of degrees, sabihin mo degrees, can throw an entire ecosystem into chaos. Kaunting pagbabago. A couple of degrees. Pag sinabing couple, pag sinabing married couple, ilang tao yon? Dalawa lang, di ba? So, kaunti lang. Kaunti lang. Kaunti lang. Couple. Sabi niya, couple of degrees. Kaunti lang, bahagya lang degrees. Hindi ko alam yung degree sa Tagalog. Mga teacher natin, ano ba yung degree sa Tagalog? Meron ba nun? Wala. O basta, degrees. Okay, alam nyo na yan. Can throw an entire ecosystem into chaos. Yung pong mga halaman, meron po silang temperature that they operate in. Kanya po, pag kayo ay pupunta sa mga countries na malamig, sa mga lugar na malalamig, pag pumunta po kayo sa kanilang marketplace, sa kanilang mga palengke, bukod sa malinis, at maayos at naka-aircon yung kanilang marketplace, ang lalaki po ng mga gulay. Ang lalaki ng mga pechay, ang lalaki ng hindi pala gulay yung kamatis, ang lalaki ng mga patatas. Bakit?
malamig. Kanya pala yung gulay sa Metro Manila, galing saan? Sa Baguio. Bakit? Malamig dun eh. Kasi even the plants, they have an operating temperature. Kapag dun mo sila nilagay sa tamang temperatura, malago sila. Pag mali yung temperatura, di dugyot lang sila. Nakakita na ako ng yung toge sa ibang bansa. Toge natin, ang cute, di ba? Sa ibang bansa, yung toge, nakakatakot eh. Dapat yung lumpia mo mas malaki kasi ang laki ng toge. Nakakatakot yung toge sa ibang bansa eh. Ano po? Pero may mga ganon. Alam po ninyo, maging yung mga insekto, halimbawa, maraming insekto ang namamatay pag taglamig. Kanya, actually, kahit hindi nga insekto, halimbawa yung mga polar bear, o yung mga oso, bear, sila ay nag-hibernate, sila ay pumupunta sa kuweba pag malamig. Lumalayo sila doon sa lamig, nagkukulong sila sa kuweba kasi hindi sila para doon, except polar bear, sorry. But they hibernate, nagtatago sila. Yung mga insekto, ganun din. May mga insekto nagsa-thrive pag mainit. So imagine ninyo, pag mainit yung lugar, kagaya ng mga lamok, wow, lalo silang dumadami. Pag mainit ang panahon. Ano po? Kasi a couple of degrees na pagbabago, ecosystems turn into chaos. Nagkakagulo. At alam mo, pagka yung mga insekto, ganyan, nako, tumataas yung rate ng dengue. Nako. Malaria. Hello? Kasi everything, alam mo, nung binabasa ko to, sabi ko, Lord, ang galing niyo po talaga. Ang galing talaga ng Lord eh. Kasi lahat ng yun, inisip niya eh. Lahat ng yun, inisip niya. Inis na inis tayo, binabaha tayo. Pero sa ibang lugar, kailangan nila kasi yung tubig. Inisip lang na talaga natin yung sarili natin eh. Of course, wala tayong gustong mabaha sa atin. Pero ang totoo niyan, dahil pare-parehas tayo ng oras, we're living in the same time, binabalansin ng Lord. At alam mo, na-appreciate ko, kaya nagkakaroon ng iba-ibang time zone ng iba-ibang lugar, buong mundo. Sa parting malamig, may parting mainit. Pag may parting mainit, may parting malamig. Hello? Binabalance ng Lord pala yan, lahat ng yan. Kay buti talaga ng Diyos. Hallelujah. Now, ito po ay mga pwedeng makaapekto sa global warming o climate change. Itong pinag-uusapan natin. At sinasabi nga po dito ng resource person natin ngayong umaga, couple of degrees can throw an entire ecosystem into chaos. Now, I want you to sort of I want you to have a mental picture nitong slide na ito. Kasi babalikan natin ito mamaya. Bakit? Anong kinalaman ito sa atin? Ang sinasabi niya dyan, kakapiranggot na pagbabago, pwedeng magkaroon ng malaking impact. Kakapiranggot na pagbabago, pwedeng magkaroon ng malaking impact. Now, okay, ito na. I would like you to turn your Bibles to 2 Corinthians chapter 3, verses 2 to 6. And I want you to read it diyan sa pwesto mo, hindi kailangan malakas. Kung gusto mo lakasan, pwede rin. I want you to read 2 Corinthians chapter 3, 2 to 6. If you're there, tungo-tungo ka lang. Kung binabasa mo, tungo-tungo ka lang habang binabasa mo so that I know. Ano ba? Alright. Okay. And then, tungo ka lang din pagkatapos ka na, so I'll know. If you're done, okay. Okay. 2 to 6 lamang. Okay. Alright. Matapos na kayo. Puntahan natin yan. You yourselves are our letter of recommendation. Si Pablo po ang nagsulat nito. Written in our hearts, to be known and read by all. Sinasabi ni Pablo, sige, bibigyan ko yan ng konting background dito. So si Pablo po ay nag-mission sa lugar ng Corinth o ng Corinto. Ano po? At ang totoo, siya ang nag-mission doon, siya nag-evangelize doon, siya nag-start ng church doon.
At nanatili siya doon for 18 months, 1.5 years. Doon siya nagstay. He was just there, sharing the word. Siya yung nagli-lead ng Sunday. Nagbuo siya ng worship team. Nagbuo din siya ng management team niya. Nagbuo siya ng mga mag-share ng gospel, mag-serve sa church, etc., etc. And he stayed there for 18 years. 18 months. 18 months. Kung gusto mong ma-validate yung sinasabi ko, balikan mo yan sa Acts 18. Nandun yung kwento na yon kung saan pumunta siya ron at nag-start siya ng church. Acts 18 yan. Mababalikan mo yan. Alright, now, siya ay nagsulat sa mga taga-Korinto, no? Wala na siya nito, kaya siya nagsusulat na. Nasa ibang lugar na siya. At ang totoo, pangalawang letter niya na ito, na alam natin, 1 Corinthians and then 2 Corinthians. Both are actually letters dito sa church na ito, sa mga tao na ito na born again. And he was writing to them because, although pinakilala niya ang Lord, kagaya mo at kagaya ko may nagpakilala ng Lord sa atin, at tayo yung nagpapatuloy, sabihin sa katabi mo, nagpapatuloy ka, salamat. Hallelujah. Marami sa kanila, and perhaps makaka-relate tayo dito, nagkakasala pa rin. May issues pa rin. Issues on immorality, issues on belief, issues on views, perception, standpoint. Magkakaiba. Kanya siya sumusulat. At ang totoo, mahaba-haba yung sulat niya kasi 1 Corinthians, saka 2 Corinthians Ano po? At siya yung nagsusulat, nagtuturo siya. Kung babalikan mo yung 1 Corinthians mo, makikita mo doon, nagtuturo siya ng Christian living. GMRC niya. Good morals and, right conduct. Yun yung kanyang sinishare. Kaya pag binasa mo yan, pag binalikan mo yan, ganun pala yung tinuturo nito si Pablo. Tinuturuan niya ng GMRC, tinuturuan niya ng Christian living, kung paano mamuhay ang isang anak ng Diyos, kung paano mamuhay ang isang kingdom citizen. Ano po? Kasi maraming born again, sang uso lang, hindi halata. Maraming mag-born again, pumunta sa church, pero paglabas yung buhay, ganun pa rin. Kaya siya sumusulat, nagpapaalala, nagbibigay ng warning. Mga brad, mga sis, anong pinaggagawa nyo? Kinakailangan niya magpadala ng paalala o ng pagsulat para sa kanilang pamumuhay. Ano po? Now, ang sabi niya dyan, kayo ay ang aking sulat sa mga kapwa ninyo. Ibig sabihin, yung itinuro ni Paul na si Jesus Christ, inintroduce na mga doctrines, inintroduce na what we believe, inintroduce na declarations of faith na kagaya natin na mayroon tayo noon, 22 yon, na pinapaniwalahan natin na nakasulat sa salita ng Diyos, that makes up who we are, what we believe in, ay dapat maging halata. Halata. Yan yung sinasabi niya dyan. Na inaituro sa'yo, yung narinig mo, dapat na nasasapamuhay mo para maging halata. Kasi maraming Kristiyano, umaamin, pero hindi halata sa buhay. Pag magdesisyon, parang hindi pa rin tama. Ang gusto pa rin yung shortcut. Ang gusto pa rin yung libre. Alam po ninyo, wala namang masama sa libre, kagaya ng salvation, libre. Pero pag may mga bagay, mga tindahan, huwag nyo masyadong babaratin. Masyado kang barat. Alam mo, pag ikaw ay masyadong barat, isa lang ibig sabihin nun, ang feeling mo, mawawalan ka. Kaya natutuwa ako ng ating anniversary. Meron namang nakausap dito. Naibanggit yung ating, yung building. Woo! Sino dito, nag-a-amen doon? Mag-amen kayo kasama nating lahat. Magkakaroon tayo ng sarili natin. Matagal ng word ng Lord yun eh. And I'm just excited kasi naniniwala ko it's up from here. May dadaling mas mataas pa yung Lord sa atin eh. I was so blessed sa mga kapatid na mga tinanong ko, nag-agree ka ba doon? Ganyan. Yes. Alam mo, may mga nagsabi sa akin ganito. Sabi niya, excited ako, Pastor. Bakit? Dahil magkakaroon tayo ng church? Hindi. Bakit? Ba't ka excited? Kasi ibig sabihin, ibe-bless ako ng Lord. Ibe-bless ako ng Lord para may pangbigay ako.
makapagpatayo ng church. Naunahan mo ba yun? Naunahan mo ba yung ganung klaseng mindset? Hindi barat yung Hindi barat. Kasi pwede natin sabihin, Pastor, paano yan? Ibig sabihin sa Quezon City yan. Oo nga, kapatid Paano yan? Ano ibig sabihin nun? Di milyon-milyon yan. Oo nga Bakit? Kasi nasa Quezon City tayo Kaya nga, hindi mo inaalam kung magkano upa natin dito Nasa Aurora Boulevard tayo Katapat natin ay Robinson Magno. Hindi mo lang alam kung magkano yung upa dito. But there is something upwards. Hindi tayo barat. Hindi tayo dapat maging barat. Nung nagninego ako dito, 4 years ago, tinatry kong baratin. Mahal Mahal pandemic pa nun Di ba pandemic? Tapos lahat kayo gusto ninyo sa online. Lahat ng mga nasa online. Next week! Magkita-kita tayo dito. Hindi nyo tinatanong Aurora Boulevard? Hindi mura. Aurora Boulevard, para pag kahit mag-isang jeep ka, makakarating ka. Pwede ka mag-LRT. Madali. Madali. So excited ako. Kasi yung pagdadalan sa atin ng Lord, sarili natin. Quezon City. Mahal. Oo. Ayoko ng mura. Kaya tinigil ko na yung pagmumura, matagal na. Ayoko ng mura. Ang gusto ko ay mahal. Hello? Kasi yung tatay natin, yung Diyos natin, hindi chipipay. Hello? Now, sabi dito Sabi dito, and you show that you are a letter from Christ delivered by us. Si Pablo, ang sinasabi niya, yung itinuro ko, yung pinakita ko sa inyo, kayo dapat naman ang maging sulat sa iba. Yung pamumuhay mo, dapat makita yung inaral mo, yung pinakinggan mo, yung natutunan mo, i-apply mo. Sabi dyan, written not with ink, but with the Spirit of the living God. Yung salita niya kasi ay galing sa banal na Espiritu. Hiningahan to ng Diyos At lahat ng hinihingahan ng Diyos, nabubuhay. Kanya itong salita na ito, buhay ito Kaya nga, kahit ilang beses na nating nabasa to, meron pa rin bago. Meron pa rin tayong natututunan. Hello? Kaya sa church, linggo-linggo may nagpipreach. Bakit? Kahit na pare-parehas lang. Pare-parehas lang tayo ng ginagamit. Lahat ng born-again churches, pare-parehas na ginagamit. Tama? At kung binabasa natin yung Biblia sa isang taon, tinatapos mo yan, sigurado ako, yung sinishare ni pastor o kung sino man leader o elder na tumatayo dito, nabasa mo na. Pero, every time, meron kang matututunan. Buhay. Buhay Buhay. Lahat ng buhay may bago. Hallelujah. Thank you po, Lord. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bago? Mukha na palang nagbago. Ayan. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sabi dyan, not on tablets. Ang sinasabi niya rito, yung 10 Commandments na sinulat sa tablet. Konting trivia. Sino nagsulat doon sa tablet? Moses. Anyone else? Okay. Yan. Kaya maganda po nire-review yung Bible kasi hindi po si Moses ang nagsulat. Si Lord. It was His hand that wrote on the tablet. Si Moses lang yung taghawak. Siya yung unang nagkaroon ng iPad tablet. Luma na itong mga tablet na to. Doon pa lang sa Sinai, may tablet na siya. Hallelujah. At hindi uso nun ang stylus. Kaya tama si Steve Jobs, kamay ang gagamitin dito sa tablet. Nire-reference dito yung tablets of stone na dala-dala ni Moses na si Lord ang nagsulat. Alright? But on tablets of human hearts, na dapat yung salita daw ng Diyos nagre-rema dito. At alam mo, napansin ko, nung ako po ay bumalik sa hard copy Bible, mas madali na akong, I shouldn't say madali, pero mas, sige, gamitin ko na lang, madali, na magkabisa ng verse. Or kung hindi ko man makabisa per se, parang maalala ko, isang ko nga ba nakita dito yun. Kesa sa phone, na ini-scroll mo lang o kailangan mong i-type kung anong book, mas mahirap.
Mas madali dito. So I actually recommend that we go back to this because it's easier to go back. Mas maaalala mo, bakit? Lalo na kung nililinyahan mo, binibilugan mo, mas mare-recall. Ay, oo, dito yun sa banda rito. Hindi mo man na alam yung page. Pero banda rito yun maalala ko. Tapos sabihin mo lang, Lord, pakita mo nga sa akin ulit. Oh, behold, makikita mo yun. Hello? Alright, now, sabi rito, ito yung sabi ni Pablo. Ano? What I wanted to point out here is, kung ikaw ay anak ng Diyos, dapat talaga may patunay na ikaw ay anak ng Diyos. And I pray you get it. We all do. Na kahit nasang lugar ka, whether nandito ka sa bansa na to, wala ka sa bansa na to. Kahit na nasa ganyan kang field, o ibang field mo. Alam mo, marami nagsasabi sa akin, may lumapit sa akin isa. Sabi niya, pre, pastor ka? Oo. Sabi niya, paano mo ginagawa yun sa linya ng trabaho natin? Ako po ay ahente. Essentially, I am a salesperson. That's my job. This is my work. Itong ministry is my work. Yung aking job ay pagiging ahente. Ano po? Magkaiba yung work at job. So, ako ay ahente by profession. And that's what I do every single day. Ano po? And people would ask me, how do you do it? Pastor ka. Yung iba, Christian ka. Oh, how do you do it? Na ganito yung trabaho natin, pero Christian ka. How do you do it? Alam mo, isa lang sasagot ko. Know who you are. You need to know who you are. Para kahit nasaan ka, you know who you are. It doesn't matter kung anong suot mo. Your confidence is not in what you are wearing. Ganda ayos buhok mo. Nag-makeup ka. Di ba nakakadagdag ng confidence yon? Maganda ang postura mo. Oo naman, nakakadagdag ng confidence. Pero pag tinanggal yung lahat ng yon, dapat confident ka pa rin. And that only happens kapag kilala mo kung sino ka. If you know who you are, it doesn't matter what time, place, event, or occasion. You will be you. So kahit ano rin trabaho mo. Hello, pastor, magnanakaw ako. Pwera yun. Alam mo nang masama yun, syempre. Hindi na yun okay. But what I mean is kung anong field mo, if you know who you are, whether umaga yung trabaho mo o gabi, it doesn't matter. Pwede ka pa rin maging anak ng Diyos sa lugar na yun. Hello? Pwede ka pa rin maging halata na anak ka ng Lord. Sabi mo sa katabi mo, Sabi mo sa katabi mo, halatang anak ka ng Diyos. Sabi mo sa kabila, ikaw lang nagsabi niyan. Hindi. Wag naman na ngayon mo lang narinig yan. Kasi ibig sabihin, hindi pala halata. Dapat halata. Now, sabi rito, ito pong, if you go back to your Bibles, may title ito. The title of this is Ministers of the New Covenant. Alright? Ang title po nito is Ministers of the New Covenant. Now, the question is, what is the New Covenant? Now, I want you to go to Luke chapter 22, verse 20. Ayan. Binabawasan ko na po yung mga verses na nilalagay ko dito nang sa ganon, magdadala ka ng Bible at sasamahan mo ako sa pagbuklat nito. Luke 22:20. Pakibasa. Luke 22:20. 1, 2, 3, fire. After supper, he took another cup. An agreement confirmed with my blood which is poured out as a sacrifice for you. Alright, pag sinabing covenant, hello po, magandang umaga, long time, we missed you. Ano po, glory to God. Pag sinabi pong new covenant, ito po ang ibig sabihin nito, lahat makinig para maunawaan natin ng pare-parehas na sabay-sabay. Pag sinabing new covenant, ito yung grace ng Lord. Kung saan,
kinailangan ng kanyang dugo para tayo maligtas. Yung dugo na yon is the grace of God. That is the new covenant. Kaya ito yung sinasabi niya dito sa Luke 22. Ano? Ito yung Last Supper na scene. Ano? He took the bread, he took the cup, he gave thanks. Tapos sinasabi niya, itong cup na ito is the blood of the new covenant. That is the new covenant. Ano? It symbolizes the grace of God through the blood of Jesus. And I pray na makasunod ka. Huwag kang bibitaw. Now, kaya namatay ang Lord sa krus dahil He was the ultimate sacrifice. And we needed His blood para tayo maligtas. Para tayo ma-restore. Para tayo mabalik dun sa authority na nawala sa atin. Can I hear an amen? Hallelujah. Thank you po, Lord. Now, sa Old Testament, tinatawag na Old Covenant, kasi New Covenant itong sinasabi natin. Yung Old Covenant, kinailangan din ng dugo. Pero yung dugo roon, dugo ng hayop. Tama. So, nagdadala sila ng baka, ibon, kalapate, kambing, lamb, etc., etc. No? At kailangan dumanak yung dugo so that sins may be forgiven. For the atonement of sins. Kaya meron tinatawag na Day of Atonement, the holiest day. Ano po? Now, sa grace ng Lord, tayo ay namumuhay sa New Covenant, sa New Testament. Ano po? Hindi na natin kailangan magdala dito ng linggo-linggo ng hayop. Huwag mong tingnan yung kasama mo. Hindi, bakit yung iba tiningnan yung kasama? Hindi yan hayop. Tao yan. Okay? Pero praise God, hindi na tayo kailangan magdala ng hayop dito araw-araw. Ano? Kasi kawawa naman, kasi yung mag-aalay ng hayop ay yung pare. Ibig sabihin, linggo-linggo rito, nagadadanak na yung dugo. Kawawa naman yung mga maglilinis na naman. Kasama yung pare, maglilinis. Hello? Praise God, di na tayo ganon. Ano? Ang kailangan lang na dadali natin ay puso. Pusong magre-repent sa Lord. I was so blessed with the preaching last week. I've never seen yung ganong preaching. I mean, we've heard repentance so many times. Pero na-appreciate ko yung pagkakapresent ng word. I saw a different light. Praise God, kasi ang salita ng Diyos buhay. Lagi tayong may matututunan. Amen. Sabihin mo sa katabi, huwag kang matutulog. May matututunan tayo. Hallelujah. Alright. Thank you po, Lord. Now, sabi ko nga dito, ang title nito is Ministers of the New Covenant. This is what I believe. Listen. Although Paul was talking to the Corinthian people, mga taga-Korinto, we are the ministers of the new covenant today. Sabihin mo sa katabi mo, tayo yun. Kaya dapat talaga, halata na born again tayo. Halata na Kristiyano tayo. Iwanan na natin yung mga lumang tayo. Itapon na natin yung mga bagay na hinahawakan natin na dapat palang bitawan. Hello? Dapat halata eh. Now, punta tayo ng verse 16 to 18. Ayan, ministers of a new covenant. Huwag na natin basahin yan. Verse 16, 1, 2, 3, fire. But when hallelujah, praise God. I actually love these verses. Itong mga words na nandito, I love it. So gusto ko lang basahin mo lang ulit ng iyong mata just sa pwesto mo kasi gusto ko maintindihan mo. Gusto kong hindi lang dito, gusto ko bumaba. I love these words. I love these words. I love these verses. But when one turns to the Lord, the veil is removed. Yung pong veil dito, kung i-imagine ninyo, parang yung kinakasal na babae may veil. May ganun. Tinatanggal lang yun pagtapos na yung kasalan. Tinatanggal, bakit? Kasi pwede nang i-kiss yung bride. Kaya may veil. Now listen, pag tayo ay may kasalanan, may veil. That's what happens. Nagkakaroon tayo ng veil. Ano ba yung veil sa Tagalog? Anybody? Belo. Okay. Only belo.
touches my skin. Ha? Okay? Pag tayo nagkakasala, nagkakaroon pala tayo ng velo. Mawawala lang yung velo when we turn to the Lord. Our groom. Pag sinabing turn, humingi ng tawad, nagre-repent. Now, kapag tayo ay nag-repent, ang maganda sa Diyos, tinatanggal ng Lord yung kasalanan. Mabilis niyang ginagawa yun, basta ang puso ay totoo na nagre-repent. Ano? At pag tayo ay nag-repent, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ano? Naranasan niyo na ba yung meron kang kasalanan sa isang tao? Sa taong mahal mo, sa taong close sa iyo, pag meron kang kasalanan, at hindi pa kayo nagkakaayos, hindi ba't hindi ka mapakali? Tama ba? Medyo maguli. Nasa isip mo, mabigat yung puso mo. Hindi ka ganun masaya. Hindi ka masyado makaabante. Marami kang gagawin, priorities. Kaya lang parang hindi ka makabante. Nangyari yun sa inyo? Pero kapag kayo ay nakapag-usap na humingi ka ng tawad at pinatawad ka naman, hindi ba't parang gumagaan? Nagkakaroon ka ng freedom, nagkakaroon ka ng release. Sabihin mo, release. Ganon din to, si Lord. Si Lord, pag tayo ay may kasalanan, hindi rin siya mapakali. Imagine mo na lang to, sabihin niya, ano pa bang bibigay ko dito sa anak ko? Ano pa bang papakita ko dito sa anak ko? Lahat na nabigay ko na. Lahat na ng grasya nabigay ko na. Bakit ayaw pa rin ako sundin? Nababagabag puso ng Lord. Kasi nagawa niya na lahat eh. Di ba nagawa niya na lahat? Nagawa niya na lahat eh. Pero nasasaktan pa rin natin siya. Hello? Ang maganda sa Lord, pag humingi ka ng tawad, mabilis ang response. Hindi ka gaya ng tao. Minsan, may kasalanan ka sa tao, naglapit ka na, humingi ka na ng tawad, ayaw pa bigay sa'yo. Bakit? Hindi ko pa kaya. Okay? Hindi pa ako ready. Okay? Okay? Kapatid, ito totoo. Tao lang tayo. Nangyayari yun, pwede yun. Ano po? Pero kailangan makapag-ayos. Pwedeng bigyan ng space. Now, kung itutuloy ko sa verse 18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being what? Transformed into the same image from what? Pakibasa. 1 degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Itong transform na yan, nakita mo na yan. If you're paying attention, na-share ko na to 2 weeks ago. Yung Greek word na yan ay metamorpho. Diyan galing yung salitang metamorphosis. Kanya yung title page natin, nilagay ko talaga doon butterfly. Kasi yung transformation ng isang caterpillar, isang bulate, to become a butterfly, ang tawag doon ay metamorphosis. That is the most common example nung grade 1 tayo. Grade 6 perhaps, grade 5 sa school. That is the most common example ng metamorphosis. Ang isang bulate, nagiging paro-paro. Metamorphosis, transform. Nagtatransform yung bulate. Ito pong pagbabago na ito, or transformation, kalooban po ito ng Diyos. Kaya sinasabi diyan, being transformed. Doon sa Romans 12:2, kailangan natin maging living sacrifice, and be transformed. Metamorpho. Kailangan daw natin maging mabago, matransform. Kagaya nito. Dahil kalooban yun ng Diyos. Now, kung tayo ay hindi magta-transform, alam mo ito totoo, kawawa yung mundo. Bakit? Kasi yung lumang ikaw, yun yung kanilang nararanasan.
Mainitin pa rin ulo mo. Chismoso ka pa rin. Late ka pa rin. Bugnutin ka pa rin. Balat sibuyas ka pa rin. Hanggang ngayon, ang tagal mo ng Kristiyano, ang bilis mo pa rin masaktan. Tapos eto malupit, marami sa atin, ang tagal mo pa rin nag-i-stay doon sa kasakit na iyong naranasan. We need to transform. We need to go up from where we are. We need to leave yung dating ikaw. Are you with me? Kaya sabi rito, tinan mo to from one degree of glory to another. And if you were listening and paying attention, nakita mo na yung word na degree kanina. Tama ba? Kaya sabi ko, i-mental note mo yun, kasi makikita mo ulit yung word na yun. Kakaunting degree, kaunti lang, of glory. Listen, ang sabi kanina, kaunting adjustment lang sa degree ng temperature, ang laki ng impact sa mundo. Kaunti lang. Jutay lang. And where I am coming from, church, listen, is we all need to make small degrees of changes. A couple of degrees, whether 1 or half a degree of change or adjustment sa ating pamumuhay araw-araw. Kaunting pagbabago, pwedeng malaking impact. Kung nasan tayo, may iaangat pa. Bagamat marami na tayong narinig talaga. Marami na tayong nalaman. Pero hindi pa tayo perfect. Tayo'y nagkakamali pa rin. No? Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin. Oo eh. Sabi mo sa kabila, ako rin eh. Nagkakasala pa rin. Ang mensahe ng Lord sa atin, may iaangat pa tayo. Brother Lutz, I want to share this with you. Sa mga nag-engineering, alam niyo yung protractor? O na mga nag-drawing, architecture, drafting, classes. Merong protractor. Yung protractor, hindi lang ako nakapaglagay ng picture o photo. Ang protractor, para siyang pamaypay. No? Ganun yung protractor nung araw. Yung protractor kasi ngayon buo na eh. 360 degrees na. Pero nung araw, yung protractor ay 180 degrees lang. From 0 to 180. If you need more than that, well, ina-add mo lang yung, kasi umiikot lang yun. In the olden times, the protractor is like this. Parang fan, parang pamaypay. And when we talk about degrees, for example, a triangle na mayroong one side of 10 degrees. Pag titingnan mo yung degrees na yun, kaunti lang yun. Tama? Pero kapag itong dalawang, dapat pala din drawing ko. Pero pag itong dalawa, halimbawa ito, this is about 10 degrees. Sa mga arkitekto sa atin, mga engineers, this is about 10 degrees. Itong angle na to is about 10 degrees. That's how it is. Pag titingnan mo, ang liit lang, no? Ang liit lang, no? Pero kapatid, kapag ka ito, dalawang linya na to, in-extend ko. Imagine mo, i-extend ko. Yung 10 degrees na to, lumalaki. Habang humahaba yung linya, lumalaki yung buka. Essentially, it's still 10 degrees.
but it goes far. So imagine, yung sinasabi rito, 1 degree. Kung ito ay 10 degrees, 1 degree, sabihin natin ganito. Yan. Super liit. Super liit. Pero pag pinahaba ko yan, pinahaba ko, yung napakaliit na degree na yan, yung kakapiranggot na pagbabago, maaring malaki ang epekto. Are you with me? Sabi ni Pablo, 1 degree of glory to another. Kaunting degree. Kapatid, ito yung aking mensahe. Kaunting degree of loving more. Kaunti lang. Kaunting degree of loving more. Kaunting degree of worshiping more. Yung tipong hindi mo maranasan yung Lord, may lakad ka sabi mo, hindi, sige, babarang ko pa ng konti. Kaunti lang. Kaunti lang dadagdag mo. Kaunting degree. Yung naririnig mo ngayon, kung ano man yung natutunan mo, kahit kaunti, gagamitin mo na kagad mamaya. Kaunti lang. Hello? Kaunti lang. Kaunting degree ng pag-adjust sa schedule mo. Kaunti lang. Bibigay mo for ministry. Bibigay mo yung pagpunta ng maaga. I'm so blessed with the worship team. Marami sa inyo came earlier than usual. Thank you. Kaunting degree lang ng adjustment Kaunting gising lang ng mas maaga Kaunti lang. Kaunti lang yung hinihingi. 1 degree of glory. Di kailangan magarbo. 1 degree. Kaunting degree of sacrifice. Kasi spirit beings din tayo. Spirit, soul, body. Wag puro body. Wag puro pasarap. Yung priorities kanina, Siyam. Una palagi yung pangtiyan, pampaganda, pampaayos ng buhay. Dulo yung purpose. Baliktad. Baliktad Kaya maraming tao lang pera. Bakit? Pagkasweldo, ay, samgyup. Ay, biling bagong phone, biling bagong damit. Kailangan ma-transform. Kailangan ma-transform Hello? Counting degree. Where I want to take us all, ito talaga nasa puso ko, is I want to take us all up from here. The church has been extremely blessed. For 19 years, you have experienced so much blessing from the Lord. You've seen up and downs na walang ka na ng trabaho, nagkaroon ka na ng trabaho, lumaki na yung negosyo mo, kung ano na nangyari sa iyo, ang dami mo nang naranasang grace. That is part of the new covenant, grace. Yung kahit na nga tatamad-tamad tayo, binibiyaan pa rin tayo ng Diyos. Konti lang inaral mo, ang taas pa ng score mo sa test. Hello? Grace. Pero hindi dapat laging ganun hindi ubra kasi hindi tayo natututo mag-manage. Are you with me? Magkakakonekta kasi ito lahat So let's make it simple. Kaunti lang, 1 degree. 1 degree lang, konti lang, adjust mo konti. Konti lang. Gusto ko maangat tayo, sabay-sabay up from here. Listen, why? Because transformation does not happen overnight. Yung isang paru-paro, from being a caterpillar to being a butterfly, takes time. Ang success o pag-unlad mo sa buhay also takes time. Bakit? Kasi hindi tayo tumataya sa loto. Hello? Hindi tayo tumataya sa loto, hindi tayo sumasaling bingo. Bakit? Bakit pastor? Christian tayo. Born again tayo Hindi na tayo naggaganon. Hello? Hindi natin inaasa sa swerte yung biyaya ng Diyos. Are you with me? Dapat iniwan na yun Iiwan mo na yun Old self yun Easy money. No 1 degree Hello?
It needs to start somewhere. And it needs to start here. Pagbukas, mamaya. It needs to start now. Kagaya ng faith. Sabi sa Hebrews 11, now faith. Now. Not later faith, not tomorrow faith. Now. There has to be a 1 degree. Kailangan ngayon, maano mo na sa isip mo, ay, oo nga. Kaunti lang naman daw, sabi ni pastor, hindi naman kailangan malaki. Oo nga eh. Konti lang. Are you with me? No? Kami po mag-asawa. Last week. Was it last week? I think it was last week. Sabi sa kanya, Han, palagi ko kailangan magpaka-healthy naman tayo kahit paano, no? Kasi tumatanda na. Alam ko na yan. Alam namin yan. Tagal na ako umiiwas sa salamin. Doon sa salamin, pero, medyo na. Kaya yung Biblia ko, medyo larger print ito than my old Bibles. Kasi yung old Bible ko, hindi ko na masyado makita. Kaya ginaganon ko na ng cellphone yung camera. Alam mo yun, gaganon mo yun ng camera kasi wala akong lente. Camera, gaganunin ko para mabasa ba. So ngayon, kailangan So I'm getting old. Sabi sa kanya, kailangan yata namin magpaka-healthy. Sabi ko sa kanya, pwede ba tayo magsimula tayo maglakad pagkagabi? Halimbawa. And then sobrang saya ko. Una, bakit? Sabi niya, yes! Malapit yun, sinabi ko sa kanya umaga. Yung yes niya, gabi na, yung patulog na kami. Ganun katagal, pinag-isipan niya, pinoprocess niya eh. Tinatransform siya ng Lord eh. Hello? And that was the first, sabi ko, sobrang saya ko. The second saya ko was, na talagang, sabi niya, pagkatapos ng prayer meeting, magbibihis ako, tapos lakad tayo. Wow! So, yung prayer, Tuesday yun eh. I remember, Tuesday yun, no? So, pagkatapos ng prayer meeting, nakita ko nga, nagbihis nga. Boom! E di ako naman, nagbihis din, sapatos, ganyan. And we started walking. Sabi ko, magano man lang tayo, 3,000 steps. Konti lang yun, 3,000 steps. I started walking around the village. Eto matindi, ang saya ko, pumayag siya, ang saya ko na naglalakad kami. Dito lang ako hindi sumaya. Sabi niya, gusto mo lumabas ng village? Ha? Sabi niya, gusto mo pumunta dun sa sabi ko naman, sige. So, tinutuon niya nga, lumalabas nga kami ng village. Gagano kami sa gwardiya, boss. Good evening. Doon sa paglabas ng village namin, may Dunkin doon. Sabi niya, tigil. Gusto mo? Ayan, tigil muna tayo dito. Sabi ko, okay, anyway. And anyway, nung naglalakad na kami, syempre, nasa sidewalk kami, tapos busy yung street pa rin namin. Anong alas 9 na ng gabi, dahil pa rin kotse, Pasigenyo, woo! Okay, so, hindi na kami pumunta doon sa sa dapat pupuntahan namin mas malayo. Siguro mga 400 meters lang naman yun. Kasi basa yung kalye, ayokong madumi. So, balik na kami. Pagbalik namin, ayun, bumalik kami doon sa Dunkin Donuts. So, bumili kami doon. Sabi ko, parang nasayang yung natin, nilakad. May pampaano naman si Joanne, may pampaano ng loob. Bakit? Kasi binila namin yung gwardiya namin. So, meron kami, one for you, one for me, ganun kami sa... Pero what I'm trying to say is, we need to make decisions on our own. That 1 degree of decision making, of decision process, is solely on your hands. Church, transformation is all about forming new habits. That's what transformation is. Meron kang babaguhin doon sa usual mo. Yung habit mo na, matagal mo nang ginagawa yun. Ganon ka mamlansya, ganon ka maglaba, ganon yung methodology mo, ganon yung process mo. Which is cool. Pero gusto mong pagbabago, kailangan may mabago sa habit. Bawa ito, bagong habit na naman ito sa akin kasi kailangan dito na ako magbabasa. Ang namimiss ko lang, yung audio Bible, kasi dati gagawin ko, gusto ko yung by the hearing of the word so i-play ako. Pero ngayon, ginagawa ko, okay, babasahin ko, i-play ko yung sabay kami. Kasi gusto ko marinig. Sabi ng salita ng Diyos, di ba? Faith cometh by the hearing. So, dapat naririnig So, gumagamit pa rin ako nito, pero sinasabayan ko ng mata ang pagbasa. So, it's a new habit for me that I need to do every morning, every day, ganyan.
And when I say new habit, I'm referring to, listen, behavior. The way we think. Dapat ito new habit. Exchanging old and bad habits with new ones. When we accept the Lord, sabi ng Bible, we are a new creation. The old is gone, the new has come. Pero ito totoo sa mga matagal ng Kristiyano, ganun ba talaga nangyari? Nung tinanggap mo yung Lord, yung spiritual birthday mo, pagising mo ng umaga, nabago na lahat. Hindi. Hanggang ngayon, binabago pa tayo ng Diyos. Tama. Oh, I remember, nung bago ang Kristiyano, I remember, ang isa sa mga una kong tinanggal, yung 1 degree ko, pagmumura. Yun yung mga nauna ko. Binabago, pagmumura, umiwas sa bisyo. Yung mga unti-unting binabago. Hindi siya overnight. Hindi yung pagtanggap ko kay Kristo, in Jesus' name, amen. Pam, wala na. Wow! No. It took time. It just took time. Yung 1 degree ko, umattend ako ng prayer meeting. Okay. Siyempre, noong una, ayaw mo pa. Galing ka pa kami ng Makati, pupunta pa kami ng Taytay. Tagal nun. Yung biyahe na yun. Attend yung prayer meeting. Unti-unti ba? Dati doon ako nakaupo sa dulo. Nung lumaon, gumigit na. Nung lumaon, nasa harap na. Nung lumaon, baliktad na. Ako na nakaharap sa inyo. Unti-unti lang. It didn't happen overnight. Unti-unti lang. Pero alam mo, one thing I could say, it's all worth it. It's all worth it. Nakita ko how God's hand has sailed us through the storms, the drought, yung times ng katamaran, times na panlalamig. Ayaw magbasa ng Bible, pipilitin mo yung sarili mo. Naka 3 verses na ako, hindi chapters, 3 verses, pwede na yan, pam! Konti lang. Kapatid, 1 degree of glory can throw an entire ecosystem into chaos. Konting pagbabago. Makita mo yung pagbabago sa family mo. Makita mo yung pagbabago sa sarili mo. Makita mo pagbabago sa negosyo mo. Makita mo pagbabago sa buhay mo. At mapapansin mo yan. Hindi pwedeng hindi mo mapansin. Bakit? Kasi makikita mo umangat. Bigla ka na lang napopromote. Bigla ka na lang nagkakaroon ng mga bagay na dati nasa katang isip mo lang. Pero ngayon nandiyan na. Mahahalata kasi. Mahalata. 1 degree. Church, ano yung degree na yan sa'yo? What is that one thing that you need to let go? One thing that you need to change now. Gaano man kaliit. Pag pinatagal mo yung ginagawa, lumalawak yung angulo. No, the angle is the same. Pero lumalawak yung coverage. Kasi pahaba. Tinutuloy mo ng tinutuloy. And that's what exactly is meant by the Word of God. From glory to glory. To glory. To glory. Palaki yung gusto ng Lord sa'yo. Hindi pa ganun. Up from here. So I just want you to close your eyes right now. Is there anything that you think you need to give up, kailangan mong bitawan, you need to change, o isuko? Is there anything? Kung maraming pumapasok sa isip mo, isa lang kailangan mo na baguhin. Tapos bukas ulit. Tapos bukas ulit. Tapos bukas ulit. Is there anything that you're willing to give up? Is there anything that you're willing to change? If there is, I'd like you to stand up dyan sa pwesto mo. This is just between you and the Lord.
There should be no pressure here. Don't stand up for me. Never do that. Stand up for God. Mas mahalaga yun. Don't stand up for the person beside you kasi baka nahihiya ka. Don't stand up for anyone. Stand up for God. Hallelujah. Doon sa mga nakapikit, I want you to rest assured. Hindi ka nag-iisang nakatayo. Nang sa oras na ito, I want you to suko mo lang yan sa Lord. Kung ano man yan, sabihin mo sa Lord, Lord, sinusuko po ito sa iyo. Tulungan mo po ako na mabitawan na to, maiwanan na to. Gusto ko po magbago. Hindi ko po kaya mag-isa. Lord, sabi po ninyo sa inyong salita, but when one turns to the Lord, the veil is removed. For those, O God, na isinusuko kung ano man tong bagay na ito, tao man ito, habit man ito, bisyo man ito, epektos man ito, na nagpapalayo sa iyo, Lord, when they turn to you, remove them, please. Remove them, Lord. Remove them. Lord, in the name of Jesus, your Son, who died, was buried, and rose again, I declare freedom sa lahat na magbibitaw. Break the chains, Lord, for you paid it with your own precious blood. Heavenly Father, I thank you kasi your word is life. Your word is truth, and we hold on to your word. That he who turns to you, the veil will be removed, and we can come into your glorious presence. And we will be able to experience, Lord God, a leveling up of your glory. This 1 degree na sinusuko namin, oh, hallelujah. Siya nga po. Thank you po, Lord. Can you just say this? Lord, nag-e-expect po ako ng greater glory sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking pinagkakakitaan. Greater. In Jesus' name. Lord, thank you po. Thank you po.